Magandang araw po sa ating lahat, lalo na kay Ma'am Olivaria. Ako po si Roslyn Pajarillo at kami po ang magre-report tungkol sa termiya ng Jologs. Ang Jolog ay isa sa mga salita na madalas nating maririnig o gamitin sa pang-araw-araw. Pero kapag tinatanong tayo kung ano nga ba ito, madalas nahihirapan tayong magbigay ng tamang sagot. Kaya ngayon, isa-isahin natin ang mga aspeto ng pagiging Jologs. Kung saan ito nagsimula, bakit ito ginagamit, at ano ang epekto nito sa lipunan natin ngayon. Para magsimula, gusto namin tanungin, ano ang naiisip nyo kapag naririnig nyo ang salitang Jologs? Madalas naiisip natin ang mga bagay o tao na hindi gaano kasosyal o parang baduy. Pero saan nga ba nanggagaling ang salitang Jologs? Ang pinagmula nito ay medyo hindi malinaw. May nagsasabing galing ito sa pangalan ng isang artista noon, si Joel Torre, na pinagkakatuwaan dahil sa mga simple niyang role. Meron ding ibang teori na nagsasabing galing ito sa jeepney logs na tumutukoy sa mga simpleng pamumuhay ng mga sumasakay sa jeep. Ano man ang tunay na pinagmulan, ang Jologs ay naging popular na term sa kulturang Pilipino para ilarawan ang taong hindi umaangkop sa masosyal o pamantayan ng lipunan. Salamat Roselyn, ako naman po si Mayon at ngayon pag-uusapan natin ang mga katangian o behavior na madalas tinatawag na Jologs. Ang pagiging Jologs ay kadalasang inuugnay sa mga bagay na parang baduy o hindi pasok sa uso. Pero kung iisipin natin, marami sa mga inakalang Jologs noon ang naging uso na ngayon. Unang katangian ng pagiging Jologs ay pagkahilig sa mga bagay na masa o pangkalahatan. Halimbawa sa musika, marami ang mahilig sa OPM na love songs na galing pa noong 90s. Kadalasan tinatawag itong baduy ng iba. Pero sa totoo lang, malalim ang ugat nito sa ating kultura. Halimbawa, ang mga kanta ni April Boy Regino o Andrew E. na minsan tinatawag na Jologs ay maaring maging anthem ng masa. Hindi sila masyadong accepted ng elite o social crowd, pero mahalaga sila sa maraming Pilipino. Pangalawa, ang fashion choices na minsan tinatawag na Jologs. Dito papasok yung mga makukulay na damit na hindi tugma o kaya yung mga sobrang makapal na accessories. Minsan, sinasabing Jologs ang mga taot ng mga terno na sobrang bright ang kulay o kaya yung sobrang uso pero low quality na damit. Ngayon, kung titingnan natin ang mga thrift shops o okay-okay, marami sa mga ganitong estilo ang bumabalik sa uso. Pero dati, ito yung mga tinutukoy na Jologs. Pangatlo, ang pagkahilig sa mga palabas o entertainment na mainstream. Mga teleserye tulad ng Mara Clara o Ang Probinsyano ay ang mga halimbawa ng mga programa na itinuturing Jologs noon. Pero tingnan natin hanggang ngayon, top-rated shows pa rin sila at minamahal ng maraming Pilipino. Sa pangkalahatan, makikita natin na ang pagiging Jologs ay hindi lang simpleng bagay na masasabing baduy. May mga ugali at hilig talaga ng mapinipili ng mga mas nakakarami at yun ang naging batayan ng pagiging Jologs. Pero tulad ng mga sinasabi sa pop culture, what is baduy today might be iconic tomorrow. Ibig sabihin, kung ano mang tawaging Jologs noon, maring bumalik sa uso at magbigay ng nostalgia. Ngayon, ipapaliwanag na naman ni Princess Gulam para talakayin kung ano ang epekto ng pagiging Jologs sa ating lipunan. Salamat, Maika. Ako naman po si Princess at ang part ko ay tungkol sa epekto ng pagiging Jologs sa lipunan at kung paano ito nakaka-impluwensya sa mga tao, lalo na sa kabataan. Una sa lahat, mahalagang maintindihan natin na ang pagiging Jologs ay hindi lang simpleng label na tumutukoy sa mga personal na choice sa fashion o musika. Isa itong mas malalim na konsepto tumutukoy sa social class at kung paano ito nakikita ng lipunan. Noong una, ang Jologs sa isang term na ginagamit para i-downgrade o i-bash ng mga tao na hindi umaayon sa social na pamantayan. Pero sa paglipas ng panahon, ang pagiging Jologs ay naging mas malawak at mas naipapakita na rin
ang pagiging totoo ng mga tao sa sarili nila. Isa sa malalaking epekto nito ay sa larangan ng media at entertainment, sa mga pelikula, TV shows, at social media. Madalas nating makita ang mga bagay na tinuturing na jologs. Pero sa kabila nito, ang mga tao tinutukoy na jologs ay naging bida pa rin. Halimbawa, maraming sikat na influencers ngayon nagsimula bilang jologs. Yung tipong nagsusuot ng simpleng damit, may simpleng background, pero mahal sila ng masa. Nakikita natin ito sa mga vloggers at TikTok personalities na yumayaman at sumisikat dahil sa relatability nila. Ginagamit nila ang jologs label bilang paraan para yakapin ang masa at maging totoo sa kanila. Ang isa pang malaking epekto ng jolog sa kabataan, marami mga tinuturing na Gen Z ngayon ang gumagamit ng mga bagay o estilo na minsan tinuturing na jologs. Halimbawa, yung mga nostalgic na damit o yung paggamit ng mga lumang kanta at retro styles. Ang mga 90s trends na itinuturing na jologs dati. Ngayon ay bumabalik sa uso dahil sa TikTok at iba pang social media platforms. Sa kabuuan, ang pagiging jologs ay hindi lang sa isang pamantayan o negative na level. Nagiging mas accepted na siya sa lipunan at sa totoo lang, nagiging parte na rin siya ng ating modernong kultura. Sa kabuuan, natutunan natin na ang konsepto ng jologs ay hindi lamang sa simpleng level na tumutukoy sa mga bagay na baduy o hindi sosyal. Ito ay isang malalim na bahagi ng ating kulturang popular na nagbibigay kulay at buhay sa masa, mula sa passion, musika hanggang sa media. Ang pagiging jologs ay naging bahagi ng ating pagkakilanlan bilang Pilipino. Ang jologs ay patuloy na nagbabago at umaangkop sa panahon. At sa paglipas ng mga taon, nagiging mas positibo ang pagtanggap ng mga tao rito. Nagiging simbolo ito ng pagiging totoo at ng pagiging konektado sa masa. Kaya sa huli, mahalaga na bigyan natin tamang pag-unawa ang konsepto ng jologs at yakapin ang lahat ng aspeto ng ating kultura, sosyal man o hindi. Maraming salamat po.